Hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po mula itutunghay ng ating pagbasa. Para naman sa araw po ng Sabado, July 27, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata po ay 13, mga talatang 24 hanggang 30. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad dito na isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba't mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Hayaan ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Ito po yung sagot ng may-ari ng sakahan o yung naghagis ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos ng magdamag ay mabuti yung binhing kanyang inihasik, ngunit nang tumubo ay may masamang binhi o masamang damo. Kaya ang sabi ng kanyang mga katulong ay, "Bubunutin ba?" Ang sabi, "Huwag muna, saka na pagdating ng anihan." So naroroon yung grace, yung biyaya, yung pagpapaubaya, pagpapasensya ng may-ari ng sakahan na hayaan munang tumubo yung masasamang damo, sapagkat sila ay may takdang panahon ng pagsusunog or pagbubunot or paghihiwalay sa totoong trigo. Magkasabay na umiiral ang mabuti at masama sa mundo. Ito yung kahulugan po ng talinghaga, sapagkat ang talinghaga po isang maikling salaysay o kwento na naglalarawan ng makalangit o maka-espiritual na katotohanan. Kaya nga ang mabuting binhi dito ay ang mabubuting tao, at ang masamang binhi dito, yung masamang damo, ay ang masasamang tao. At ang tanong ng marami ay ganito, bakit hinahayaan ng Diyos na umiral ng sabay ang mabuti at masama? Nais kong magbigay ng 3 kasagutan, sabi po ng sumulat. Una, hindi humahatol ang Diyos sa unang pagkakamali ng tao. Sabi ng isang santo, ang bawat banal ay may nakaraan at ang bawat makasalanan ay mayroon pang kinabukasan para maging banal. Hindi may kakaila na marami sa mga itinuturing at kinikilala nating banal ay may mga pagkakamali ring nagawa sa kanilang nagdaang panahon, subalit hindi sila sinukuan ng Diyos. Yun yung una, hindi agad humahatol ang Panginoon. Ikalawa, ang Diyos ay mapagpaumanhin sa mga nagkakasala. Ang lahat ay mahalaga sa paningin ng Diyos at hindi niya hinahayaan na mawala ng gano'n na lamang. Ang lahat ng makasalanan ay binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. So yun po yung ikalawa, ang Diyos ay mapagpaumanhin sa mga nagkakasala. Mahaba yung kanyang pisi. Ikatlo, ang Diyos ay may panahong itinakda para sa paghuhukom. Huwag nating kalilimutan na ang paghihiwalay ng mabuti sa masama ay hindi atin para gawin at panghimasukan. Totoo naman yun. Trabaho po ng Diyos yun, na paghiwalayin ang masama at mabuti sa takdang panahon. Wala sa atin ang may karapatang humatol kung sino ang mabuti at kung sino ang masama. Ang Diyos lamang ang may karapatang humatol ukol dito. Ang Diyos lamang ang may karapatang humatol sa lahat ng tao. Kung mabuti ang kanyang ginawa, siya ay gagantimpalaan, at kung masama ang kanyang ginawa, siya ay hahatulan o parurusahan ng ating Panginoon. Kaya nga, huwag nating pangunahan ang Diyos. Hayaan nating yung takdang oras at panahon ng Diyos ang siyang humusga, humatol sa atin.
Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang aking lamang pong palaging sambit ay I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.